morning, ang ating verse ay mula dito sa Numbers chapter 11, verse 11. And then tatalong tayo sa verse 15. So, dalawang verse lang ito. Ito yung sinasabi dito. Itinanong ni Moses kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong kinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganitong kabigat na pasanin? Verse 15, kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon kaysa maghirap ng matagal. So, ito yung samo ni Moses kay Lord. So, I would like to give you a title of this exhortation na pinamagatan kong Why Me, Lord? Parang pamilya na sa atin yung word na, yung term na yan, Why Me, Lord? Ito yung kadalasan na tinatanong natin o nasasambot natin pag tayo ay nasa difficult situation ng ating buhay. Pag tayo ay nakakaranas ng mga problema at mga pagsubok. Alam nyo ba, na pati din ang ating propeta na si Moses ay na kung saan siya din ay lingkod ng Diyos, ay dumaan din siya ng ganitong klaseng moment ng buhay niya. So, tayo, mga Kristiyano, ano nga ba yung magiging attitude natin pag dumadaan tayo ng mga ganitong uri ng trials? When we say trials, ito ay may iba't ibang mukha ito. Kung ikaw ay namatayan, nawalan ng mahal sa buhay, when you are in a financial crisis, when you are in pressure, napipressure ka sa mga nangyayari sa pamilya mo, sa trabaho mo, ayun, maraming uri ng trials. So, bigyan ko kayo ng background ng ating binasang verse kanina. Moses was under pressure. Sa verse 11 pa lang, may makikita na natin dito na nasa breaking point na si Moses. Hindi lang siya pagod, ubos na rin siya. Hindi yung lakas, kundi pati na rin ang kanyang pasensya. Kasi nga naman, mga kapatid, yung time na yun, di ba lumabas na yung mga Israelita, galing sila sa Egypt. So nasa ilang sila. Ngayon, ang mga tao, ay nagre-reklamo sila kay Moses. Namimiss nila yung mga kinakain nila sa Egypt. And then, buti sana kung 10 lang ang mga nililid niyang mga tao, kundi milyon yun. Sa dami ba ng mga tao na yun, tapos maririndi ka talaga. Ngayon, sa sobrang pressure ni Moses, sinabi niya sa ating Panginoon, kung babasahin ninyo yung nasa gitna ng verse 11 saka 15, kasi hindi na natin binasa yung 12, 13, 14. Sabi niya, ako ba ang nanganak sa kanila, Lord? Parang yun ang moment niya. Ako ba ang nanay nila? Kung ganito din lang, kunin mo na lang ako. Grabe, no? Parang tayo din yan minsan. Tumatawa kayo kasi ano din yan, linya din natin yan. Pag dumadaan tayo ng mga pagsubok at problema, minsan yung prayer natin, ganyan na rin sa Lord. Lord! Parang, ano na, pag nalaman mo, may ibang kaangkas na pala si asawa mo. Tsaka iba pa yung problema mo na nga dito sa amo mo. Iba pa yung problema mo sa Pilipinas. Talagang mag-breakdown ka. Sabi mo sa Lord, umiiyak ka na. We come to the Lord in prayer. Minsan yung mga isang trials din yan, yung pressure natin, yung mga sa pamilya, sa financial. Nakakatakot tumawag sa Pilipinas. Lagi na lang pera ang sasabihin nila sa'yo. Magsisend sila ng size ng kanilang paa. Kung ano-ano mga pinapabili. Hindi masama ang tumulong, kapatid. But remember, we are not the Messiah of our family. Amen. Ganyan din yung mga Israelita. Yung nangyari na they keep on asking for meat. Gusto nila ng pork chop. Gusto nilang beef steak. Ganyan din yung pamilya natin sa Pilipinas. Lagi silang naghihingi. So, we need to ask the Lord.
as wisdom at saka direction para i-lead tayo kung paano natin i-budget yung mga sahod natin. And then we must learn to say no. Then, and makaka-relate din tayo, may pressure din sa trabaho. Ang Hong Kong, may bago tayo ngayon, Hong Kong is the valley of tears, sabi nga nila. Kung ikaw ay maayos ka sa iyong amo ngayon, praise God. Pero tayo na may mga struggle tayo sa mga amo, parang meron yung time na nag-pray tayo na parang gusto na natin ma-rapture, lalo na yung time na pinapagalitan ka, lalo na yung time na parang wala ka nang ginawang tama. The same din yung sitwasyon na naranasan ni Moses. Moses dealt with ungrateful people. Hindi nila nakikita yung ginagawa ni Moses na paglilig sa kanila. Hindi rin basta-basta yung trabaho ni Moses as a leader. The same with us, sa ating trabaho, hindi rin madali yung trabaho natin sa ating mga amo. Alam niyo, nasabi ko sa inyo na maayos na ako. Yes, maayos na ako sa amo ko ngayon. Pero hindi niyo lang alam na meron din akong struggle. Minsan, nag-pray ako sa Panginoon, parang gusto ko na rin mag-quit. Meron yung time, ang struggle ko sa aking amo is sa pagluluto. Ang sinundan ko kasi is talagang master chef. And then ako, major lang. Major problem. Talagang malaking problema sa akin yun. Kasi nga, yung mga linuluto ko noon sa previous amo ko, very good. Napapawaw sila. Pero dito ngayon sa amo ko, boring daw. Kaya alam niyo ba yung recipe book ko, hanggang ito kadaming. Nagre-review din ako niyan. Everyday, yan ang struggle ko. And then iba, minsan pa napapagalitan ako, nasisigawan. And then I have this feeling, sino sa inyo ang natutuwa na napapagalitan ka ng iyong amo? Of course. And then meron pa yung silly, parang yung prayer ni Moses. Ang prayer ko minsan sa Lord, Lord, nagsusumbong ako sa Lord eh. Lord, sana mag-travel ko din si amo. Kasi mahilig mag-travel si amo ko eh. Kasi 6 months pa lang ako. Mag-travel sana siya ulit, Lord. Tapos, i-grant mo yung prayer ko, sana Lord, pagbalik niya, ipabinis na yung kontrata ko. Kasi nga, parang alam niyo, pag nandun yung presensya ng babae, yung babae lang naman ang problema ko, parang gusto kong umalis, or gusto ko talagang mag-day off every day. Na-struggle ako sa kanya. Pero mga kapatid, I know na there is a plan and purpose ang ating Panginoon. Bakit ako dinalayan? Hindi perfect. Gusto natin perfect kasi nga para paalala sa atin ng Panginoon na hindi na porke binigyan na ako ng mabuting amo, maluwag ako, tsaka maaga ako natatapos, unlike before. Minsan kasi, pag maayos na kasi tayo sa amo natin, nagiging na tayo, parang pabanjing-banjing na lang. We need to come in prayer. At least meron pa, hindi ako nakakalimot sa Panginoon. Praise God! Amen! So, there is a purpose. Kung ikaw, kapatid, meron kang pinagdadaanan ngayon, ano man yung mga sitwasyon na meron ka, it's good yan kasi gagamitin niya ng Panginoon para mas lalo pa tayo lumapit sa Kanya. Amen! Diba sabi doon sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So may plan ng Panginoon. And then, ano nga ba, nire-reveal yung trials na ito. Ang pagsubok ni Moses ay hindi para pahirapan siya. It was a test of dependence. At sa panahon natin ngayon, ganun din yung ginagawa ng Diyos sa atin, kahit bakit tayo nakakaranas ng mga pagsubok. Kasi minsan, nagiging self-reliance na tayo. Yung kaya mong harapin lahat ng mga trials sa buhay mo. Ayaw ng Panginoon ng gano'n na masyado tayong depende sa sarili nating kakayahan. Nais ng Panginoon na magdepende tayo sa kakayahan ng Diyos. Amen? And what God revealed to Moses and to us today, yung naranasan ni Moses. God showed Moses he didn't have to carry everything alone. So sa
sa dami ng mga responsibilities natin sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa ministry, nire-remind ng ating Panginoon sa atin that you are not alone. I will send help. Laging nagsisend ng help ang ating Panginoon. Kung itutuloy ninyong babasahin niya, di ba nagreklamo si Moses, pero yung verse 16 doon, na pinakinggan niya yung pagsusumamo ni Moses sa ating Panginoon, na nag-send siya ng mga, nag-provide siya ng mga 70 elders para merong maging katuwang ni Moses sa mga kabigatan sa mga kabigatan niya, kasi hindi niya kayang hilid lahat yung mga million people na lumabas sa Egypt. And God provide help. So when we cry out to the Lord, nagpo-provide siya ng tulong. So mayroon man tayong mga pagsubok na kakaharapin, inaalaw talaga ng Panginoon na may mga dumating na pagsubok sa buhay natin. Pero nagpapadala naman ng Panginoon ng mga tao na makakatuwang natin, nagagamitin ng Panginoon na maging kamay niya para maging kaalakay mo, maging encourager mo, na maging inspire sa'yo na magpatuloy ka sa Panginoon. Kasi the same din yan, mga kapatid, noong ako, dumanas ng mabigat na pagsubok sa buhay. So, it takes, magsi 7 years na ngayon, August. Alam niyo naman yung napakahirap na sitwasyon ko noon, na sunod-sunod kaming namatayan. And isa yun ang pinakamahirap na nakaharapin mo, yung nawalan ka ng mahal sa buhay. But thank God, dahil meron siyang pinadalang mga tao para ipag-pray ka, para i-lead ka sa mga ganung mga problema at pagsubok na dinadanas mo. And number 3, God listened to Moses' honesty, emotional prayer. Ganyan, may mga silly prayer man tayo minsan, nakikinig ang Panginoon. Ba't hindi naman lahat ng mga silly prayer natin is tinutupad ng Panginoon, kaya na lang yung pag gusto mong mamatay. Naiintindihan naman ni Lord na minsan lang masyado tayong emotional. Pero alam niya ang damdamin mo. Kaya nga, hindi na natin kailangan pang magpanggap na kaya natin. Nasabihin mo, okay lang ako, pero deep inside, broken ka na. So, okay lang na umiyak ka sa ating Panginoon. Kung nasasaktan ka, sabihin mo sa Panginoon. Di ba sabi ng ating Panginoon, come to me, all you are weary, sabi niya. So, this is my final encouragement. Ang pananampalataya ay tested by fire. Parang yung gold na pinapadaan tayo sa apoy para mas lalong kikinang yung gold at mas tataas pa siya ng value. The same din sa atin. And ang tunay na transformation ay hindi lang sa panahon ng pagpapala, kundi sa panahon ng mga suffering, mga circumstances, mga difficulties sa buhay. Amen? Dahil sa buhay ng isang mananampalataya, yung mga pagsubok na nararanasan natin, ay hindi lamang basta paghihirap, kundi ito ay instrumento ng Diyos para tayo ay bubuhin. Amen? And even Jesus, huwag kayong mag-isip na bakit parang napaka-unfair ng Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus nga He went through trials. He was rejected, betrayed, and He was crucified. Pero praise God sa kanyang ginawa dahil nagkaroon tayo ng sa kanyang pagdurusa, nagkaroon tayo ng kaligtasan. So, if you are asking today, why me, Lord? Maybe the answer is because I'm refining you, because I am with you, because I'm preparing you for something greater. Amen.